Magandang araw mga kabi. So for today's video, mag-update lang tayo sa ating mga kalapati. So ito nga yung kalapati natin na breeder na inawat na natin. Ito, dalawa yan. Silang dalawa nung ating isang kalapati na to. Ayan, oh. So pinahinga na muna natin kahit na hindi palaspag yung breeder natin. Pinahinga na natin. Ayan, nakita nyo naman siguro. Maganda pa yung kondisyon. Maganda pa yung katawan, maganda pa yung balahibo. Pero pinahinga na natin. So bali yung huling anak nila is pinamigay nga natin dun sa tropa natin, kay Tropang Bilog. Bali sa mga nakakaalala, nasasama din dati sa video natin yun si Tropang Bilog, yung bata na kasama natin sa pag nagblog tayo, napapakita nga natin sa video. So binigyan natin ng kalapati. Talagang mahilig na sa kalapati yun nung bata pa. Ngayon nga parang grade 6 na ata. So nanghingi sa atin ng kalapati, binigay nga natin yung anak nila. Ayan yung anak na itong dalawa. So yung itim at saka choco yung inanak. So napakaganda nga nung itim mga kabi. Type na type ko, kaso tayo nga naawitan na. So binigay ko mga kabi yung kalapati na yun. So si Tropang Bilog kasi, yung bata nga na yun mga kabi, palaki rin ng magulang ko. Kumbaga kapitbahay kasi namin dati yun. Lumipat na sila ng tirahan. So sanggol pa lang yun, dinadala na nga rito o nahihiram na nung magulang ko, kasi nga wala pang apo nung araw yung magulang ko, wala pang apo sa amin. So yun yung inaalagaan, bata pa lang, sanggol pa lang. Talagang as in sanggol, nahihiram na. Kumbaga dito parang naging yaya yung aking magulang. So yaya naman na hindi binabayaran mga kabi, kasi nga hiniram nga, nandito nga lang sa amin, so nakakasama. So kaya yung bata close sa amin, kaya nung nanghingi sa akin mga kahabi, binigyan nga natin agad, kahit na talagang para sa atin yung kalapati na yun. Type na type ko pa naman yung kalapati, itim tapos choco mga kabi, lalo na itim mga kabi, type nga natin yun. So talagang ganun mga kabi. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman malayo sa atin yung humingi sa atin ng kalapati. Ayan. So update lang tayo sa mga kalapati, at medyo matagal tayo hindi nakapag-video mga kabi. So ito na yung mga young bird natin pala. Ito yung breeder natin. Ayan. So meron na namang young bird. Young bird ba o itlog pa lang? Itlog pa lang ata to mga kabi, yung pipis. Kasi ito meron ng napisa ulit no. So solid. Yan, so batcher na ata yung unang dalawang anak nito, tapos yung isa natin na batcher na choco nawala nga mga kabi, sayang. Yan, yung isa mukhang light yung kulay ng isa, yung isa sunog. So hindi ko lang alam kung may lalabas sa ibang kulay dyan mga kabi. Ayan, anak ng Homer natin. So Borga yung unang naging anak nito, tapos yung choco nga natin na nawala, yung anak nito mga kabi. Ayan, yung unang anak nila, Borga rin yun yung nawala. So lumaki yung ilong nun mga kabi, at umiiyak pa kasi mga kabi, kaya kumbaga nasama sa iba, sa marami, so nalayo siguro. So batcher na siya, kaso kapag umiiyak kasi mga kabi, may chance talaga na mapasama sa iba, lalo na kapag ay mga young bird lang din yung mga kasama. May chance talaga sila na mabihag o madagit. Kaya ang ginagawa ko ron mga kabi, yung diskarte ko sa mga young bird natin, halimbawa tayo pag nagpakawala, so isang beses hanggang 3 beses sila na umuwi sa atin o nakakauwi pag pinakawala natin at umiiyak pa. So ang ginagawa ko sa kanila, pinapagulang ko na sila. So ibig sabihin, syempre sa una hindi natin masyadong dinidisiplina yung mga kalapati natin. Ayan yung mga yan. So sa una mga kahabi, hinahayaan lang natin yung mga kalapati natin, kumbaga medyo sila, nakakaluwag-luwag sila sa pag-aalaga natin. Hindi natin masyadong tinututukan ng masyado. At kumbaga yung pagtatrapping natin, tama, tinuturo natin, kaso yung talagang training natin, ginagawa natin yan kapag batcher na at alam natin na nakalipad na, o halimbawa, katulad nga na sabi ko kanina, 1 to 5 times nga na umuwi sa atin na yung kalapati natin at pumapasok sa trapping. So pinapagulang ko na yun. So habang nagpapagulang tayo, tinuturuan na natin lalo yan mga kabi ng mga past trapping nga, o yung pagta-trapdoor. Ayan, yung pagpasok dyan, kailangan ma-master na nila yun. So ang nangyari doon mga kabi, kasi nga hindi
hindi sabay-sabay yung pagpapa ano namin dito, pagbre-breed ng kalapate. Kumbaga, nasasama sila yung nagiging guide. Ang problema, sila nga yung nawala. Ayan, yung isa natin na choco. Ayan, malaki ilong nun mga kabi. Compare dito yan. Pero ito, malaki na rin ilong. So, tingin ko ito yung babae mga kabi. So, yung nawala nga, yung barako. So, yung maganda. Siguro nalayo. Kundi man, baka nandito lang din sa lugar namin. Kaso nahuli nga. So, hindi ko alam kung nahuli o baka namatay na. Pero kung nahuli yun mga kabi, baka makauwi pa. Kasi nga, yun yung si Kaliwa nga mga kabi na tingin ko mas magaling nga yun sana. So kaso yan, hindi nawala na nga yung galing kasi nawala na mga kabi. Ayan. So yung mga young bird natin. So medyo marami tayong young bird ngayon. Ayun, marami pa ron, no? Ayan. Ayan. Puro young bird pa yan mga kabi. Ito yung homer natin na to. Ayan. So waiting pa tayo dyan. Tapos ayan, puro may young bird mga kabi. Ito pa yung dalawa natin na young bird mga kabi. Ito. Ayan. So kaya medyo marami tayo, puro young bird. Tapos yung balita pala dun sa pinanglaban natin nung nakaraan mga kabi, yung nag-iisa, parang port lap ata mga kabi na wala yun, yung black check natin. So anong nangyari naman, di kami nagkaintindihan nung partner ko. Sabi ko kasi mga kabi, medyo dayitin pag Sunday, pag uwi ng Sunday. So kumbaga bawasan ng pagkain. So ngayon yung pagbawas ng pagkain, sabi ko nga Sunday lang dapat. Ang nangyari, Lunes hanggang Biyernes na diet nga. So sakto pagdating ko dito ng Friday, nakita ko, nahawakan ko, payat yung kalapate. So hindi naman siya payat na payat, kaso pumayat nga na hindi na ganun kabilog yung katawan. So kaya hiniling ko na lang nun. Alam ko na medyo tagilid tayo kasi nga hirap ng panahon, sobrang init. Tapos yung kalapate mo tuyot nga, kasi nga wala akong pats na nahipo dun sa kalapate natin. So tagilid ka ako na makauwi. So ganun nga nangyari. Hindi nga siya nakauwi ng port lap mga kabi. Nagkamali tayo kasi hindi kami kumbaga kulang sa connection mga kabi. Hindi kami masyadong nakapag-communicate, miscommunication yun mga kabi. Kasi sa akin kasi sinabi ko dapat Sunday lang. So ngayon hindi nga kami nagkaintindihan, tinuloy niya hanggang Friday. Medyo binawasan niya ng patuka, kaya yung kalapati natin tuyot. Kumbaga maliit talaga yung katawan, as in maliit yung katawan. Load pa kasi pag niload ng yung kalapati natin at derby na, halimbawa Friday, so Sabado dun matutulog yun, Sunday na yung pakawala. So sa mga newbie dyan, ganun ang sistema kasi kapag derby na. So Friday yan, tapos Friday ang loading, tapos Sunday pa ang pakawala. So Saturday na dun siya sa truck. So hindi naman masyadong nakakakain yan yung mga kalapate ron mga kabi, lalo na dito sa amin. So medyo marami pa, 4,000, 3,000 pa mahigit yung nun, naglo-load ng kalapate. Halos kumpleto pa. So kulang 4,000 pa yung nagload ng kalapate nun. So medyo siksikan yun mga kabi. So kaya ang nangyari doon mga kabi, malamang hindi nakakain ng maganda sa truck, medyo pumayat pa lalo. So kaya tayo, ginagawa natin kapag nagko-kondisyon tayo ng kalapate, talaga nagbibigay tayo ng pats. Kailangan meron tayo medyo mahipo na pats sa katawan sa Biyernes para sakto meron siyang uubusin sa truck. So ganoon ako mag-condition so hindi ko alam kung ganoon yung mga ibang fancier nga mga kabi. So far mga kabi, tingin ko effective naman yung ganung sistema. Kaso nga nung nakaraan, doon nga sa kalapati natin, since hindi nga tayo masyadong nauuwi, yun nga ang nangyari. So pumayat yung kalapati natin at niload nga. So nawala yung kalapati natin na yun. So pumayat siya, tapos lalong pumayat dahil nga niload natin sa truck. Ayan. So sayang yung kalapati natin na yun. At tingin ko pa naman yun yung magpapa superset sa atin. So isipin nyo, first lap hanggang third lap mga kabi. Kasi nung pinurga namin yun mga kabi. Kaya ang nangyari siguro, hindi nakayanan. At pumayat ka ng husto kasi nga Sunday nagpurga tayo. Tapos next Sunday, ang ginawa natin, medyo binawasan natin ng patuka. So nag-cleansing. So ganun siguro nangyari doon, nagdire-diretso pa.
So medyo inaala tayo ng konti at nasayang yung kalapate natin dahil nga sa atin mga kabi. So sa atin human error yung nangyari. So hindi yung sa kalapate, talagang sa pagkokondisyon natin. So kailangan kasi sa pagkakalapate mga kabi, kahit na gaano kagaling yung kalapate nyo, kailangan kahit papano na ibibigay nyo lahat ng kailangan nila. Kahit sobrang galing kasi ng kalapate, talagang mawawala kapag kinulang kayo o kinapos kayo. Halimbawa, kulang sa pagkain, katulad nung nangyari dun sa atin. Kinulang tayo sa pagpapakain ng kalapate. Ayan, so nawala yung kalapate natin. So moral lesson yan sa atin, saka sa mga nanonood sa atin, sana huwag gayahin yung ganyan. So kailangan ibigay nyo yung tama na patuka natin, na katulad ng mga ginagawa natin dati nung mga tayo pa nakatutok sa kalapate. Ganun lang din mga kabi yung gagawin natin sa mga susunod na laban natin. Ito, marami tayong young bird ngayon